Maraming salamat Green Convergence sa pag-imbita sa akin sa ating Kamayan Forum para maglahad ng aking karanasan bilang consumer ng solar rooftop energy. So naatasan ako na magpresenta tungkol sa aking pananaw at experience sa pagkakaroon ng solar rooftop energy. Ako si Maylene Cayetano, Professor and Scientist sa University of the Philippines, Diliman, Board of Trustees ng Partnership for Clean Air, representing researchers for clean air. Ang aming tahanan ay merong solar panel. So, ito pong presentation na ito ay hindi sponsored, kaya hindi ko nababanggitin kung anong brand ng solar panel namin. But, ang aming solar panel ay merong 5 kilowatt capacity. 5 kilowatt capacity kapag peak, kapag peak hours. So, ibig sabihin nagpa-fluctuate siya dahil nga galing sa sun, galing sa araw. Ibig sabihin, pag umaga, medyo mababa pa yung enerhiya namin. Then, kapag dumating na ng tanghali, tumataas na siya at ang peak niya ay umaabot ng 5 kilowatt. So, ayan, dahil 5 kilowatt yung power ng aming solar panel at kung ito ay mag-generate ng power sa loob ng 8 hanggang 12 oras, ito ay makaka-generate ng energy. Sa loob ng 8 to 12 hours, makaka-generate ito ng energy na nag-a-amount ng 40 to 60 kilowatt hour per day. Dahil nga sa araw lang merong sa daytime lang merong araw. So, hindi 24 hours yung solar. Pero, kayang mag-generate ng solar panels namin ng 40 to 60 kilowatt hour per day. At sa actual na karanasan, nakaka-generate kami ng 4 kilowatt hour to 24 kilowatt hour per day. At ito yung graph ng aming generation this July 2024. So, ibig sabihin, yung kakayanan ng aming solar panel ay 40 to 60 kilowatt hour per day. Pero, ang nagagamit lang namin na enerhiya ay 4 kilowatt to 24 kilowatt hour per day kasi ito ay base sa actual na kagamitan na gumagamit ng energy sa isang araw. So ibig sabihin meron kaming surplus na 16 to 36 kilowatt hour per day. At itong surplus na to, may sobra pa kami. Ibig sabihin, kung marami pa kaming appliances na electric, kaya pa namin ma-accommodate dahil meron pa kaming sobra na 16 to 36 kilowatt hour per day. At kung i-multiply ito per month, merong surplus yung solar panel namin na 480 to 1,000 kilowatt hour per month. Okay, so kung may surplus kami, ibig sabihin, kaya pa namin mag-accommodate ng electrical equipment or appliances. Okay, example ng aming generation per day. Kasi nga, umaga hanggang gabi, yung sun naman, hindi siya palaging naka-peak or nakatutok. So, katulad kanina, umuulan, kaya nagpa-fluctuate din yung aming energy use, pati na rin yung power, pati na rin yung energy generated. Pero normal lang yun. Dahil nga galing sa araw, sun power yung bahay namin. Sa loob ng nakaraang 6 na buwan, ito yung comparison ng aming monthly energy na nanggagaling sa grid. Yung kulay blue ay galing sa grid at yung kulay red naman ay galing sa solar. So kung titignan natin, halos nagkakapareho sila nung February tsaka nung March ng
Kasi sa daytime gumagamit kami ng solar, sa nighttime naman gumagamit kami ng grid at naka-aircon. So wag na lang natin pansinin yung pagbaba ng solar energy dito noong April kasi pina-preventive maintenance ko siya at nawala yung aming solar panel. Hindi pala nawala, na-dismantle, dinismantle yung solar panel namin sa loob ng 20 days. So, ibig sabihin, mga 10 days lang itong generation na to. At ito pa yung tag-init, no, yung mga heat wave. So, wag na lang natin pasinin ito. Pero naikabit na rin yung aming solar panel towards the end of April. Kaya yung May hanggang June, ito na yung aming peak na paggamit ng solar panel. So, para lang sa kaalaman, ang aming tahanan ay 2 floors. Sa first floor may 2 aircon, second floor may 2 aircon, and tuwing daytime ay naka-full blast kami, 2 aircon sa taas, 2 aircon sa baba. So, maximize namin talaga yung solar energy, pero meron pa rin kaming surplus, katulad nga ng binanggit ko dito. So, meron pa kaming surplus. Ngayon, dahil meron surplus pa, maaari kami magkaroon ng income kasi pwede naming ibenta yung surplus na energy galing sa sun. So, merong mga option. First option, kung ibibenta namin sa grid, sa Meralco, for example, yung aming surplus ay ganito ang aming kikitain. So, as per July na bill, ang ating bill ay merong presyo kung magkano yung generation charge. And according to net metering, ang babayaran lang kapag ka nagpa-net metering kami sa concessionaire ay ang generation charge lang na nag-a-amount sa 5 pesos. Yes, 5 pesos lang ang babayaran na 5 pesos lang yung presyo na kung ibebenta ko sa Meralco, yung excess ko na solar energy. Kumpara sa kanilang pag-charge na 11 pesos per kilowatt hour. No? So, bumaba ng mahigit sa 50%. Kung ibibenta ko, lugi ako ng 50%. So, based on the calculation, kung ito yung surplus namin per day, and then makaka-generate ng 480 to 1,000 kilowatt hour per month, dito sa surplus na to, kikita kami ng 80 to 180 pesos per day or 2,400 to 5,400 per month na income. So, ibig sabihin nito, kung maibibenta ko through the net metering option, yung kuryente ko na surplus, mababawi na. So, magiging zero na yung aking kuryente in a month. So, hindi na ako magbabayad per month. Kasi, di ba, kanina nakita natin na halos magkapareho, 50-50 yung aking gamit ng solar tsaka sa grid. So, ibig sabihin, magne-net lang yan. So, zero yung babayaran ko or baka may konting income pa ako sa Meralco. Ayan. So, this first option. The second option is kung ibig sabihin, tong option na to, makaka-return of investment na ako after 11 years. Ma-return of investment na namin yung aming in-invest para sa solar panel. Which is, sabi naman, 25 years naman to yung lifespan ng solar panel. Now, kung option 2 naman, option 2, ibig sabihin, magtatayo ng community charging station dito sa bahay namin. So kung ganon, as per communication, so nagtanong-tanong na kasi ako sa charging station sa isang condominium at ang sabi nila, binibenta nila yung kanilang kuryente at 25 pesos per kilowatt hour. Ito ay through sub-metering. So, mas malaki na di hamak, diba? 5 pesos ko ibibenta sa Meralco. Pero kung magpapalagay ako ng charging station for community charging, like yung electric vehicle, 25 pesos per kilowatt hour. So, kung yung surplus ko ay ibibenta ko sa pag-charge ng electric vehicle,
ganito yung kikitain per day, 400 pesos to 900 pesos per day. At per month naman, it's 12,000 to 27,000. Therefore, makaka-return of investment na ako sa solar panel in 2 to 3 years. Sa income pa lang yan, na return of investment. Hindi pa kasama yung return of investment ko dahil nakatipid ako sa paggamit ng kuryente dahil ako ay naka-solar. Yan. So sino yung mga proposed market nitong bebentahan, community charging station? Ang mga electric bikes and trikes sa Pilipinas na dumadami na. So mas safe kasi and mas environment friendly kung ang charging ng ating mga e-bikes ay nasa renewable energy na rin. And nasa, for example, ako may rooftop energy, dito na kayo makisaksak kasi renewable yung energy nila. And syempre, yung mga community e-TODA, kung magkakaroon ng e-TODA sa harap ng bahay namin, okay lang naman, kabit sila sa amin, at least renewable energy, diba? At nakasave pa tayo ng environment. Base sa actual na paggamit ng electric power, ng solar power dito sa bahay namin, ang income namin na cumulative ay nakaka 22,000 pesos na raw kami. Pero that's, matipid nga rin kasi kami sa kuryente. Mahina rin. And that's equivalent to planting around 5 trees. Para, ibig sabihin, yung solar panel ko at yung energy generation ng bahay namin ay equivalent na sa pagtatanim ng 5 puno. Sabihin, nakasequester na kami ng 2.07 tons of carbon dioxide sa atmosphere. Palakpakan po natin. Talaga po yun ang aming pangarap. Okay? So, kung meron kayong katanungan, mag-email lang kayo sa akin sa mbgonzaga@gmail.com. Mabuhay kayo, Green Convergence, at maraming salamat sa pakikinig.